Ang hirap talaga kapag kahit na ang sarili nating pamilya ay hindi natin kakampi, na kahit pala sila ay kayang itaboy ka kapag walang-wala ka ng maibigay, na kaya nilang saktan ka, apihin at kawawain. Kung ganun mga kahuanatels, ay tunghayan niyo po ang storyang ito na tiyak ay kapupulutan niyo po ng aral. Lumayas ka na nga dito, Aliana. Hindi ka na nga nakakatulong mula nung natanggal ka sa trabaho mo. Panay pa ang pasarap mo sa buhay. Wala ka talagang kwenta. Sigaw ng ina nitong si Josepina. Hindi makapaniwala si Aliana sa narinig mula sa kanyang sariling ina. Halos hindi siya makagalaw habang pinapakinggan ang bawat salita ng pangmamaliit na binibitawan ni Josepina. Bakit ma? Ganun lang po ba yun? Porket wala po ba akong trabaho? Wala na rin po akong halaga sa inyo. Sumiklab ang damdamin ni Aliana, ngunit pinilit niyang huwag ipakita ang luha sa kanyang mga mata. Huwag mo akong tinatanong ng ganyan. Kung gusto mong magkapera, maghanap ka ng trabaho. Hindi yung nag-aaksaya ka ng oras dito. Ganyan ka ba pinalaki ng tatay mo? Patuloy na sigaw ni Josepina habang ipinapakita ang kamay na tila itinutulak si Aliana papalabas ng bahay. Nag-init ang ulo ni Aliana. Alam mo ma, hindi ko ito ginusto. Hindi ko ginusto na mawalan ng trabaho. Ginagawa ko naman ang lahat pero sinisisi mo pa rin ako sa lahat ng nangyari. Huwag mo akong turuan, Aliana. Napuno ng galit si Josepina habang naglakad papalapit kay Aliana. Tila handa siyang sampalin ang anak sa galit. Ngunit bago pa man maibaba ni Josepina ang kanyang kamay, biglang dumating si Fernando, ang nakatatandang kapatid ni Aliana. Tama na ma, hindi ganito dapat ang pamilya. Fernando, huwag kang makialam dito. Kung hindi mo ito kayang palayasin, ako na ang gagawa. Tumaas pa lalo ang tono ng boses ni Josepina. Ngunit sa halip na mapakalma, lalo pang sumiklab ang galit ni Aliana. Alam mo ma, hindi ko akalain na ganito kalupit ang isang ina sa sariling anak. Gusto ko lang malaman mo na kahit anong gawin mo, hindi mo ako kayang sirain. Hindi ako aalis dito nang basta-basta. Nagkatinginan sina Josepina at Fernando, parehong nag-aalab ang galit at pagkabigo sa isa't isa. Hindi natapos ang tensyon, sa halip, lalo pang tumindi ang alitan sa loob ng bahay na dati ay tahimik at puno ng pagmamahalan. Lumayas ka at huwag ka nang babalik, Aliana. Hindi ko kailangan ng bastos na kagaya mo. Hindi ka naman namin itinuring na anak nung una pa lamang. Ani ng ina na parang walang puso itong binanggit na ikinadurog ni Aliana. Nang gabi rin na yon ay nagpa siyang umalis si Aliana at naglakad-lakad sa kalsada. Habang naglalakad si Aliana sa madilim na kalsada, dala ang bigat ng mga salitang binitawan ng kanyang ina. Ramdam niya ang pangungulila at kawalan ng direksyon. Walang tiyak na pupuntahan. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa mapadpad siya sa isang parke na halos walang tao. Naupo siya sa isang bench at nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Sinusubukang pigilan ng mga luha na kanina pa nagbabadyang pumatak. Habang nakaupo siya roon, isang lalaki ang dumaan na tila napansin ang lungkot sa kanyang muka. Tumigil ito at maingat na lumapit. Miss, ayos ka lang ba? Tanong nito, malambing ang tinig at puno ng pag-aalala. Lumingon si Aliana at nakita ang isang maamo muka na may taglay na kabaitan. Ang lalaki ay may kaaya-ayang anyo, malinis ang pananamit at tila galing sa isang may kayang pamilya. Ayos lang ako, sagot niya, pilit nang umingiti kahit ramdam ang sakit ng dibdib. Sigurado ka ba? Kung may kailangan ka ha, handa akong tumulong. Nakikita ko kasi na may pinagdaraanan ka, sabi ng lalaki habang naupo sa bench katabi niya. Ipinakilala nito ang sarili bilang si Leo, isang negosyanteng napadaan lang sa lugar para magpalipas ng oras. Hindi, salamat na lang. Ayoko nang manggulo pa sa ibang mga tao, tugon ni Aliana, pilit na tinatanggihan ng alok ng lalaki kahit ramdam niyang mabait ito at may malasakit. Ngumiti naman si Leo, hindi pinilit si Aliana. Naiintindihan ko, pero kung sakaling magbago ang isip mo, nandito lang ako ha. Ibinigay niya ang kanyang business card at tumayo na para magpaalam. Sige, mag-iingat ka Aliana. Sana maging maayos ang lahat para sa'yo. Tinanggap ni Aliana ang card ngunit
Hindi siya nagpakita ng interes na makipag-ugnayan pa. Sa kanyang isip, ayaw niyang magpakita ng kahinaan at tanggapin ang tulong ng isang estranghero. Kahit pa mukhang mabuti ang intensyon nito. Lumipas ang ilang araw at habang naglalakad si Aliana sa kalsada, wala nang matitirhan, wala nang makain, at ramdam na ang kawalan ng pag-asa. Patuloy siyang naglalakad hanggang sa makita niya muli si Leo, tila naghihintay sa kanyang lugar kung saan sila huling nakita. Lumapit siya sa lalaki, mabigat ang bawat hakbang. Leo, kung nandyan pa ang alok mo, handa ko nang tanggapin. Mahina niyang sabi, hindi mapigilang pumatak ang luha habang hawak-hawak ang business card na ibinigay nito. 3 buwan na ang nakalipas mula nang manirahan bilang kaibigan si Aliana kay Leo. Malaki ang pamamahay nito at napakayamang tunay. Isang araw habang pababa ng hagdan ay nakita niya ang kanyang ina sa loob mismo ng tahanan ni Leo. Nasa ilalim ng hagdan si Aliana, nakatingin ng may pagkagulat habang sinusundan ng kanyang inang si Josepina sa isang liblib na bahagi ng bahay ni Leo. Ang pagkakaalam niya, hindi alam ni Josepina ang tungkol sa bagong buhay na tinatahak niya sa bahay ni Leo. Ma, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Aliana, ang boses ay may halong takot at pagkabigla. Alam mo bang magkasama kayo ni Leo? Na siya ang may pakana ng lahat ng ito? Galit na tanong ni Josepina habang tila pinipigilan ng sarili na sumisigaw. Anong ibig mong sabihin? Hindi kita sinundan, ma. Hindi mo ba alam kung gaano kalaki ang tulong sa akin ni Leo? Paliwanag ni Aliana, pero halata sa kanyang boses ang pangamba sa galit ng ina. Nakita ko ang lahat, Aliana. Sinunggaban ni Josepina ang braso ng anak. Nakita ko kung paano mo ginagamit si Leo para makabawi sa pamilya natin. Hindi mo ba naiisip na ang mga ginagawa mo ay kahiya-hiya? Wala akong ginagawang kahiya-hiya, ma. Sagot ni Aliana. Sinusubukan niyang pakalmahin ang ina. Si Leo ay mabuting tao na handang tumulong sa akin ng walang hinihinging kapalit. Hindi ko siya ginagamit. Ganon? At ano ako? Wala akong silbi sa'yo. Hindi mo ba iniisip kung gaano ako nasaktan? Patuloy na sumigaw si Josepina. Ang kanyang tinig ay umabot sa sulok ng bahay. Nang dahil lang sa hindi mo kayang magtrabaho, binitawan mo na kami. Ngayon, nagmamaganda ka na rito sa bahay ng mayaman? Mama, hindi mo naiintindihan. Nangyari ang lahat ng ito dahil sa mga desisyon natin. Sabik na sumbat ni Aliana, ang luha ay tila gustong bumagsak sa kanyang mga mata. Hindi ko ito ginusto pero nagkakaroon ako ng pagkakataon na baguhin ang buhay ko. Hindi mo ba kayang maging masaya para sa akin? Masaya? Nakikita mo bang masaya ako? Bumibigat ang boses ng kanyang ina. Ibinigay ko ang lahat para sa'yo, tapos ito ang makikita ko. Mayaman ka na pala at nagmamalaki. Hindi mo ba alam na pati ako ay halos mawala ng pag-asa sa lahat ng nangyari? Biglang bumukas ang pinto sa likod nila at lumabas si Leo. Nag-aalangan ngunit may kasamang seryosong ekspresyon. Aliana, anong nangyayari dito? Tanong niya at ang tanong ay tila sumasalamin sa pag-alala sa kanyang muka. Pagkatapos ng mga salita ni Josepina ay pumasok si Leo. Tila nagkaroon ng bagong tensyon at pagitan ng tatlo. Ang sitwasyon ay lalong umigting at ang hindi pagkakaintindihan ay nagbubukas ng mga mas malalim na sugat sa nakaraan at sa kasalukuyan. Nakatayo si Leo sa likod ni Aliana. Ang kanyang mga mata ay nagtataka habang tinitingnan ng tensyon sa pagitan ni Aliana at Josepina. Leo, hindi mo kailangang makialam. Ito ang pamilya ko. Wika ni Aliana habang tinitingnan si Leo. Umaasang mauunawaan nito ang sitwasyon. Hindi ko lang may iwasang mag-alala. Aliana, mukhang may mas malalim na issue sa pagitan nyo ng ina mo. Sagot ni Leo na tila nagtatakang iwasan ang pag-aaway ngunit nagmamasid pa rin sa pangyayari. Hindi mo kailangan pang makialam. Sigaw ni Josepina, tila umaabot na sa kanyang sukdulan ng galit. Walang kahit asinong makakapagpayo sa akin kung paano ko pakikitunguhan ng anak ko. Ma, pakiusap naman. Naiiyak na pakiusap ni Aliana. Huwag mong gawing komplikado ang lahat.
Tulong ang kailangan ko, hindi away. Ang kailangan mo, Aliana, ay ang magpakatino. Mariing tugon ni Josepina. At ang ginawa mong desisyon ay mas lalo lamang nagpalala sa lahat ng sitwasyon. Pati ba naman ikaw ay magpapanggap na mabuti sa harap ng mayaman? Hindi po ako nagpapanggap. Nag-aalab ang boses ni Aliana, ngunit pinipigilan ang pag-iyak. Ginagawa ko ang lahat para makabawi at ginagawa ko ito sa paraang alam kong tama. Paano mo nasabing tama? Tanong ni Josepina. Ang boses ay may halong pangungutya. Ang buhay mo ngayon ay parang isang malaking biro sa akin. Ma, ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Nagsalita si Aliana ng mas mababa ang tono, halos magmakaawa. Gusto mo bang muling mag-away tayo? O gusto mo bang makahanap tayo ng solusyon sa ating mga problema? Huwag kang magtangkang ipaliwanag pa ang lahat. Ang ginagawa ko ay para sa kabutihan mo, kahit na hindi mo nakikita. Sumagot si Josepina at para bang nagdesisyon na hindi na magpatuloy ang aalitan. Sana maintindihan mo ang mga ginagawa ko para sa'yo. Hindi ko naman ito hinihingi, sabi ni Aliana, huminga ng malalim. Hindi ko ito ginusto, pero ang pagtanggap ko sa tulong ni Leo ay hindi nangangahulugang tinatakwil kita. Nais ko lang sanang ayusin ang buhay ko at sana sa kabila ng lahat, maging maayos pa rin ang relasyon nating dalawa. Sa gitnang bahagi ng pag-uusap, nanlamig ang sitwasyon at tila napansin ni Josepina ang pagmamakaawa sa mukha ng kanyang anak. Tumahimik siya at nagsimulang mag-isip habang si Leo ay tumitingin sa kanilang dalawa, magkaibang tao na tila naghintay sa susunod na hakbang sa pag-uusap. Nagpatuloy ang katahimikan sa pagitan ni Aliana at Josepina habang si Leo ay naghihintay sa gilid. Tila binibigyan ng mag-ina ng espasyo upang mag-usap ng maayos. Sa wakas, umiwas si Josepina sa galit na tono at nagpasya na makipag-usap ng mas mahinahon. O sige na, Aliana. Mukhang hindi ko na kayang pilitin ang sarili ko na magalit sa'yo habang nandito tayo. Wika ni Josepina, ang kanyang boses ay tila may halong pagod at pag-aalala. Gusto ko lang malaman mo na kahit gaano kita kamahal, hindi ko rin kayang iwan ka na mag-isa sa mundo. Pero hindi ko rin kayang tanggapin na palaging umasa sa iba. Ayaw kong maging dahilan ng paghihiwalay natin. Tumango si Aliana, ang kanyang mga mata ay puno ng pangunawa at pasasalamat. Ma, naiintindihan ko. Hindi ko rin gustong maging dahilan ng pagkakahiwalay natin. Gusto ko sanang magbago at makabawi sa lahat ng nasira. Ngunit hindi ko rin kayang mag-isa sa mga pagsubok na to. Hindi ko rin alam kung paano ko eksaktong may sasabi. Pero ang gusto ko ay makabawi ka at muling makahanap ng iyong sarili. Sagot ni Josepina. Ang tono ng boses ay nagiging mas maamo. Hindi naman kailangan na laging magkasama, ngunit sana hindi tayo magkaaway ng matagal. Salamat po, Ma. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para maipakita ko sa iyo ang pagbabago. Tugon ni Aliana. Nagpasya na ipakita ang kanyang sinseridad. Sa kabila ng lahat ang nangyari, ang pamilya pa rin na pinakamahalaga para sa akin. Tumango si Josepina at tila ang kanyang puso ay nagnalambot. Makikita mo, Aliana, tutulungan kita na makahanap ng bagong direksyon. Ngunit sana maging matatag ka at huwag nang mawalan ng pag-asa sa bawat hakbang na gagawin mo. Si Leo, na nasa gilid ng usapan, ay nagbigay ng kaunting boses ng pag-aproba. Sana maging maayos ang lahat para sa inyo at kung kailangan nyo ng tulong, nandito lang ako. Sabi ni Aliana habang tinitingnan si Leo ng may pasasalamat. Maaasahan ko ang suporta mo. Nagpatuloy ang usapan ng mag-ina hanggang sa magkaayos sila ng maayos at napagkasunduan nilang magtrabaho ng sama-sama upang ayusin ang kanilang relasyon at mga problema. Sa kabila ng pasakit, nagkaroon sila ng pagkakataon na muling magsimula sa isang mas malalim na pangunawa sa isa't isa. Pagkatapos ng makabuluhang pag-uusap ni Aliana at Josepina, unti-unting nagbago ang kapaligiran sa kanilang tahanan. Ang mag-ina ay muling nagkakasama. Nagsisikap na ayusin ang kanilang relasyon at muling magtayo ng kanilang buhay. Sa mga araw na lumipas, si Aliana ay mas nagiging abala sa pagtulong sa kanyang ina sa mga gawaing bahay
at muling paghahanap ng trabaho. Isang araw sa pagitan ng kanilang muling pagtataguyod, si Leo ay pumunta sa tahanan ni Aliana, dala ang isang bouquet ng mga paboritong bulaklak ng babae. Pumunta siya sa pintuan ng bahay at humingi ng permiso kay Josefina na makipag-usap kay Aliana. "Ma, pwede bang makausap ko si Aliana?" Tanong ni Leo ng magalang habang nakatayo sa pintuan at handang maghintay ng sagot. "Pumunta ka na lang sa sala," sabi ni Josefina, na bagaman may pag-aalala, ay nagpakita ng paggalang sa mga nararamdaman ni Leo. "Basta, huwag kang magtagal." Pumasok si Leo sa sala at nakita si Aliana na abala sa pag-aalaga sa mga gamit. Napansin niyang mas magaan na ang pakiramdam ni Aliana at ang kanyang mga mata ay sumisilip ng kagalakan. "Leo, anong ginagawa mo dito?" Tanong ni Aliana, naguguluhan ngunit may halong ligaya. "Gusto ko lang sanang makipag-usap sa iyo ng mas maayos," sagot ni Leo habang dahan-dahang iniaabot ang bouquet ng bulaklak sa kanya. "Hindi ko may tatanggi na ang mga nararamdaman ko para sa iyo ay hindi nagbabago. Nais kong malaman mo na kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, nais kong maging bahagi ng buhay mo. Hindi lamang bilang kaibigan, kundi bilang isang taong nagmamalasakit sa iyo." Nagulat si Aliana sa magagandang salita at gawin ni Leo. "Leo, hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin pero nagpasya ako mag-focus muna sa pag-aayos ng aking buhay at pamilya. Mahalaga sa akin ng suportang ibinibigay mo, ngunit hindi ko pa rin sigurado kung handa na ba akong mag-engage sa isang relasyon." "Okay lang, naiintindihan ko naman," sagot ni Leo ng may ngiti. "At naiintindihan ko ang iyong sitwasyon. Gusto kong maghintay at sana balang araw ay makita mo kung handa na makipagsapalaran para sa iyo sa isang seryosong relasyon." Nagpasya si Aliana na sagutin ang kabaitan ni Leo ng isang ngiti at pasasalamat. "Salamat Leo, napakalaking bagay para sa akin ang iyong pagkakaintindi. Huwag kang mag-alala, magiging maingat ako sa mga desisyon ko." Bumalik si Leo sa kanyang pamamahay, nagbigay ng huling sulyap kay Aliana at umalis na sa pag-asa sa hinaharap. Si Aliana naman ay nagbalik sa kanyang ina na tinanggap ang pangyayari ng may pangunawa at suporta. Nagkaroon sila ng oras para mag-usap at maglaan ng panahon para sa bawat isa. Sa huli, natutunan ni Aliana ang mahalagang aral. Ang pamilya ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay na hindi dapat kalimutan o putulin sa kahit na anong sitwasyon. Ang mga pagsubok na dinaranas ay nagbukas ng mga bagong pananaw sa kahalagahan ng pagkakaroon ng matatag na ugnayan sa pamilya at ang pagtanggap ng suporta mula sa mga taong may tunay na nagmamalasakit sa atin. Ang pagkakaroon ng mas malalim na pangunawa sa pamilya at sa sarili ay nagbibigay ng tunay na lakas upang magpatuloy sa kabila ng lahat ng pagsubok. Ikaw, ano po ang natutunan niyo sa istoryang ito? Makikicomment naman po sa baba kung ano po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi po tayong updated sa mga bago po nating istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.